Si Bitcoin ay muling nasa spotlight matapos nitong maabot ang bagong peak nito or mataas nitong presyo na nasa mga $97,000. Ang mabilis po na pagtaas ng kanyang presyo ay nagbibigay daan para sa mga eksperto na magbigay ng mga predictions. Kabilang na po ang posibilidad na umabot ito sa presyong $137,000. Ang mga technical na analysis at whale activities ay itinuturing na mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling bullish ang market ni Bitcoin. Pero paano po ba ito nangyayari? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga crypto enthusiast? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, paano nga ba nakakaapekto ang history at technical analysis? Kung babalikan natin ang kasaysayan ni Bitcoin ay laging nagkakaroon ng breakouts na nagdudulot ng malaking pag-angat sa kanyang presyo. Ayon po sa analysis ni Axel Kibar, may mga nakita po siyang pattern mula sa nakaraan. Halimbawa, noong taong 2013, ang breakout po ni Bitcoin sa $10 ay nagresulta sa pag-akyat nito sa presyong $100. Ganito rin ang nangyari noong taong 2017, kung saan mula po sa presyong $1,000 ay tumaas ito sa presyong $20,000. Sa kasalukuyan, ang breakout na nagsimula po sa $11,000 noong taong 2020 ay nagdala kay Bitcoin sa presyong $69,000 nitong taong 2021. Ngayon, ang kasalukuyang momentum ay nagpapahiwatig na possible itong umabot sa $137,000 base po sa Fibonacci levels at historical trends. Ngayon ay ano po ang papel ng Fibonacci levels at mga indicators? Ang Fibonacci indicator ay isa po itong mahalagang tool sa technical analysis. Ginagamit ito upang makita ang mga susunod na target sa presyo. Sa kaso po ni Bitcoin ay nalampasan na nito ang 50% na Fibonacci level na nasa presyong $83,592. Ang susunod na target ay nasa $100,103 na sinasabing 78.6% Fibonacci level. Pagkatapos po nito ay ang presyong $112,597, kung saan ay ang 100% ng Fibonacci target bago po ito umabot sa $137,000. Bukod pa rito ang bullish na MACD crossover at ang paggalaw po ng 50-week at saka 200-week exponential moving averages ay nagpapakita ng positibong sentiment sa market. Ang mga numerong ito ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga investors na maaring magpatuloy ang upward trend nitong si Bitcoin. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang mga whale activities? Ayan, ang mga whale o mga malalaking investor na may hawak na napakalaking halaga ng Bitcoin ay may malaking impluensya sa presyo nito. Kamakailan ay nagkaroon po ng malalaking withdrawals mula sa mga exchanges tulad po ni Binance patungo sa mga external wallets. Isang whale wallet ang nag-withdraw ng Bitcoin kung saan ay nagkakalaga po ito ng $68.9 million. May 6 pang wallets na nag-transfer na rin ng kabuang $46.3 million mula po sa Wrap BTC or WBTC. Ang ganitong aktibidad ay nagpapakita po ng matinding accumulation o pag-iipon ng Bitcoin. Isang sinyalis na nananatiling bullish po ang market. Ang ganitong galaw ay karaniwang pong ginagawa ng mga institutional investors na may pangmatagalang pananaw or long-term view kay Bitcoin. Kung nagkakaroon ng malaking accumulation, bumababa po ang supply sa market, kung saan ay maaring magdulot ng karagdagang pagtaas ng presyo nito. Ngayon ay ano po kaya ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders nitong si Bitcoin? Ayan, ang ganitong balita po ay may dalang aspeto na dapat bigyang pansin. Una, ito ay isang magandang oportunidad para sa mga long-term investors. Kung magpapatuloy po ang bullish trend ni Bitcoin, maaaring maging totoo ang prediction na $137,000. Kaya kung ikaw ay may hawak na Bitcoin, maaaring makabubuting panatilihin ito sa ngayon.
Pangalawa, para sa mga short-term traders, ang mga ganitong rallies ay maaring magdala ng volatility o mabilis na pagbabago sa presyo. Dapat kang maging maingat sa pagpasok at paglabas sa market. Laging tandaan na ang crypto trading ay may mataas na risk, kaya't mahalagang gumamit ng tamang diskarte tulad ng stop loss at pag-iwas sa over leverage. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang kasalukuyang paggalaw ni Bitcoin ay nagpapakita po ng lakas ng cryptocurrency bilang isang investment vehicle. Gayunpaman, ang kasaysayan nito ng volatility ay isang paalala na dapat maging maingat ang bawat investor. Malagang pag-aralan ang market, sundan ang mga balita at magkaroon ng malinaw na plano bago gumawa ng anumang hakbang. Dito po sa Pilipinas, si Bitcoin ay nagbibigay ng oportunidad para sa financial growth, lalo na sa panahon kung saan nagiging mas accessible ang crypto investments. Pero ito po ay hindi para sa lahat. Kung ikaw ay bago lamang dito sa mundo ng crypto, kailangan mo pong maglaan ng oras para sa edukasyon at unawain ang mga risk na kasama nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.